So yan mga idol, meron po tayong i-repair na desk fan. Ari po yan mini table fan or desk fan. Ang problema po nito ay pagka sinasaksak po ay medyo may ugong lang siya pero hindi siya umiikot ang kanyang hélice. Ayan po. Kung mapapansin niyo po, ito po yan napakalubay naman po at malambot ang kanyang busing shafting. Yan po. Pasensya na po kayo mga idol dahil ito po yung aking binuksan na. Sana hindi ko na po ito ibabahagi kaya nga lang medyo sinipag po ako na mag-vlog. Kaya ating ibablog po baka sakali ko po ito magawa. Ayan po, ito po ang kanyang shafting. Napakaliit lang po nito. Saka kanyang blade ay aluminum. Yan po. Ito naman po yung kanyang pinakalikod. Wala pa po ang ginagalaw dyan. Bagong bukas ko pa lang po yan. Naisipan ko lang pong i-vlog at ibahagi ko po sa inyo kung anong problema ng mini table fan na ito. So ay ating pong umpisahan na po ang paggawa nito. Ating tingnan po anong problema po. Akin muna po itong itetester. Nagamit po tayo ng analog tester. Nakasit na po ang aking tester sa times 1 times 10. Yan. Sa kanyang pinaka-ohms, calibrate ko po sa 0 ohms. Ayan. Yung mapapansin nyo po, pumapalo po ang tester ko. Ayan. 0 ohms. Kukunin ko po ang kanyang power cord. Ito po. Ayan. Nalagay ko po ang dalawang test probe. So, ayan. Tapos pipihitin ko po ang kanyang rotary switch. Ayan, umano na siya. Buhay na pala ang kanyang rotary switch. May follow na agad. Nakalak pala ito. Matigas na ang kanyang rotary switch. Ayan. Tigas. Dito ko po ito titesterin. Ang resistance sa kanyang 1, 2, 3. Lalagay ko ang isa dito sa speed niya na kulay white. Tapos ang isa dito sa yellow. Yan. Pumalo po ang tester. Tapos ilipat ko po dito sa kulay green. Meron din. Ayan. Lahat siya meron. Kompleto po ang kanyang resistance. Puputulin ko muna po itong capacitor. Ito natin tungkol po ang kanyang pinaka-motor. Kukuha muna po ako dito ng gunting. Putulin ko muna po ito. Tatanggalin po natin ay atin muna po sisiguraduhin na magagawa. Baka lugi po ang yung paglilinis. Shoutout po sa aking nanay, sa aking suki. Ito yung mga legit kong suki. Kung pwede lang aking i-extra sa video si nanay. Tawa po si nanay. Ayun. Meron pa tayo nasusukat sa kanyang linya ng kapasitor. Ayan Tapos sukatan ko naman po itong kanyang kapasitor 1 UF ang nakaginamit. Set ko po aking tester sa times 1K. Calibrate ulit. Ayan. Konti pang adjust. Lumabis naman. Kaunti pa. Ayan, pwede na. Ilagay ko ang dalawang test probe dito sa capacitor. Ay, mahina na ang capacitor nito. Ayan Mababa na. Ang sukat niyan. Saka, ang problema nito itong rotary switch. Saka itong capacitor. Ito ang kanyang problema. 1 unit, napakababa pala nito. Ayan. Akin muna pong babaklasin ito mga idol. Aking post muna po ito. Balikan ko po kayo.
So yan, unahin ko muna pong tanggalin itong ano, pinaka swing arm niya. Yung tornilyo na ito, para malinis ko rin po ito at saka maayos ko po itong rotary switch. At tanggalin ko muna po itong pinaka swing arm, tornilyo. Para maalis natin dito sa kanyang pinaka liig. Ayan. Tanggalin ko rin muna po ito. Itong tornilyong ito, isa sa pinakaliig. Yan. Ilalayo ito. Yan. Tapos tanggalin ko muna ito sirang kapasitor na ito. Isang tornilyo. Tapos itong tatlo sa kanyang gearbox sa likod. Para malagyan na rin po natin ito ng langis. Ayan. Subukan natin ito kung kayang gawin. Ayan, natanggal na. Tapos atin muna ang brasin, ang mga likabok. Ito naman po mga idol, maganda pa ang kanyang pinakabusing. Yan, oh. Napakalubay, freewheeling pa po ito. Tanggalin muna natin mga alikabok. Gasan natin ng kaunti. Baka naman magagawa. May maibili ng pambili ng ulam ang magagawa na electric fan. Ayan. Makikwento ko lang po sa inyo mga idol, kaya po napunta din sa akin suki nari. Dahil tumawag po sa akin dahil may pinating ng washing machine. Kaso nga lang po ay hindi ko muna po ginawa washing machine dahil nang may sira po ang kanyang gear case ay basang-basa po ang motor. Kaya sabi ko babalikan ko na lang po sa isang araw at patutuyuin muna para matesting ko po ng ayos dahil iba po ang ugong ng motor. Kaya ito muna po ang ginawa ko. Ito wala sa plano, itong kinanay na electric pan na ito. Naisipan lang niyang ipagawa sa akin ito kung magagawa ko pa. Itong electric pan na ito. Ginagamit daw nila ito sa kanilang pagluluto sa may kusina. Nababanasan si nanay. Kaya naisipan niya itong ipasubok na ipagawa. Pero marami na ako nagawa dito mga electric pan, mga washing din, mga idol. Sa kanila suki ko na sinananay, pati mga anak nila. Sa akin nagpapagawa ng electric pan saka washing machine. Ano po yun? Yung exhaust fan. Yun, dito ko rin pala po ginawa yung ano, exhaust fan na Haier ang brand. Doon yung nakalagay sa tapat sa kanyang lutuan sa La German niya. Hala ko hindi ko rin magagawa yun, pero sinuwerte yata si Roldan, nakita ang problema kaya nagawa ang exhaust fan. Ayan, natanggal ko na mga likabok. Tanggalin ko muna itong isang tornilyo na ito dito. Tanggalin ko rin po itong ano, tornilyo dito sa, parang dumilim yata, tornilyo dito sa kanyang pinaka rotary switch, dalawa. Yan, para magawa ko na ito rotary switch na ito, napakaganit. Ayan, natanggal na ang dalawang tornilyo sa rotary switch. Ayan. Ito mga ganito po mga idol, madali lang paggaano nito. Paggagawa ng ganitong rotary switch, ito po yung nare-repair pagka maganit na. Ito po yung kinakalas ko lahat. Ayan,
Pinakalas ko lahat ng tornilyo ng rotary switch, pati yung kanyang loob. Ito po ang nagiging problema ng rotary switch. Ito po ay nagagasgas, yan, nalubog, kapipihit. Ito po yung aking pinapantayan para pagka pinihit mo, smooth na ulit ito. Ayan, yung may gasgas pong yan po ay aking pinapantay po yan dahil gasgas na po yung malalim na. So yan. Pasensya na po kahit hindi ko na ipinakita dahil magtatagal po ang ating video. Ito po yung aking napantay na po itong medyo lumalim na na pinakagasgas po nito. Yan ang aking ginamitan po ng cutter blade. Yan. Para pagka pinihit ni nanay ay malambot ng pihitin. Yan. Yan. Yan, pinantay ko na. Medyo may usbong pa na kaunti pero pwede na yan. Aking bubuhay na po itong rotary switch. Ayan. Lalagay ko ito sa loob. Ayan. Tapos ito. Lalagay natin ito. Tapos susundutin ko ng Phillips screw maliit. Ayan. Ayan, Ayan, kung mapapansin nyo po yan mga idol. Okay, napakalambot niya pihitin. Nalagitik na yan. Kanina, hindi ko siya mapihit. Sobrang tigas. Yan, yan po yung naka-steady lang po sa isang speed. Ngayon, pwede na po siya maglipat si nanay ng speed niya. 1, 2, 3. Kanina, naka-number 1 lang yata po yun. Ayan. Tapos, kakabit ko na dito. Mayora, kay Mayora. Mayora? Mayora nga sabi. Ano ba yan? Ayan. Kakabit ko muna po ito. Ito ang number. Hindi na akong tatawag. Ay, ano nga sabi? Tatawagan ko na. Maniwala sa lisig. Nasaan daw? Langaw na din eh, ma'am. Mayroon na kang hanger. Yan, tapos lagyan muna po na natin ng langis. Kabilang dulo. Ayan. Para mas lalo siyang smooth at prevailing. Hindi natin itong pinakahuli. Ayan. Natin ikot-ikutin. Tapos hilahin para pumasok ang langis. Punasan ng kaunti, nabasahan. Para hindi tumulo. Lagyan ulit ng langis pa. Ayan. Ayan. Punasan ang loob. Punasan ulit natin ang loob ng basahan. Ayan. So yan, nakaready na yan mga idol. So tornilyan ko muna itong kanyang pinaka gearbox dito sa likod, 3. Tapos kakapitan ko na po ng capacitor. Ito ang dati niya capacitor. Ito naman ipapalit ko. Babalikan ko po kayo mamaya pagka naikabit ko na po. So yan, naikabit ko na po lahat yan. Kanyang gearbox. Tapos yung kanyang rotary switch na tornilyo ko na ng 2. Tapos ang kanyang bagong capacitor nilagay ko na rin po. Yan. 1 UA po yan. Ito yung kanyang luma. Tapos nilagyan ko na ng cable tie. Ayan. Lagyan na ng langis. Nakasaksak po ang power cord nito. Aking pipindutin po dito sa rotary switch sa kanyang kung gumagana siya. Ayan. Number 1 po yan. Aking isuswing. Para makakita ninyo na tumatakbo yan. Ayan. Ayan. Tapos pihitin ko sa number 2. Number 3. Ayan. Steady ko ulit. So ayan. Akin muna po lalagyan ng cover sa motor yan. Aking asimbulin ko muna. Ating po ipa-final testing mamaya. Babalikan ko po kayo mga idol. Para diretso na ating testing. Ayan. Success na yata po ating ginawa. Nagawa natin itong isang mini table fan or desk fan. Balikan ko po kayo mamaya.
So yan, naikabit ko na po lahat ng parts niya. Ating ipa-final testing na po mga idol. Nakasaksak na po ang kanyang power cord sa saksakan. Pupunta po ako dito sa pinakalikod niya. At pipihitin ko po dito ang kanyang pinaka rotary switch. Pihitin ko po sa number 1. Yan, pagka-pihit ko po ay umikot agad siya at mabilis din. Pihitin ko po sa number 2. Ayan, mas lalo pong bumilis. Pihitin ko po sa number 3. Mas lalo pong bumilis. At walang kaingay-ingay at pre-wheeling na pre-wheeling po palibase. Good na good po ang kanyang bushing at shafting, pati bagong capacitor niya. Pindutin ko po ang kanyang pinaka oscillation up. Ayan. Ayan, tagumpay po ang aking ginawang mini disc fan o table fan. Maganda ng pag-ikot. Natutuwa na si nanay at nagawa ang kanyang electric pang maliit. Ito daw po ay may sentimental value kay nanay dahil matagal na po itong electric fan na ito. So hanggang dito na lang po ang vlog ko po sa araw na ito. Kung nagustuhan nyo po at may natutunan po kayo, baka pwede ko pong hilingin na inyong pag-like, pag-subscribe at pakipindot na rin po ng notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong video na i-upload. Yan, maraming salamat po. Mga brother, mga idol, mga lods, God bless po sa atin lahat. At ingat po tayo lagi sa araw-araw nating mga hanap buhay. Bye-bye na po mga idol.